Ipinaliwanag ni Professor Renato de Castro, isang political analyst at isang international studies expert, ang mga implikasyon ng ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipaputol ang angkla ng harang na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na pumasok sa loob ng bahura. No, unang-una ho, pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no, na in a matter of few hours, he made a decision. Despite, of course, the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard. Ipinapakita rin daw ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa food security ng bansa, lalo na't maraming mga mangingisda sa Zambales ang nawawala ng hanap buhay dahil sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nagpapakita rin ito ng tunay na kahulugan ng independent foreign policy kung saan hindi sumangguni ang Pangulo sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas sa ginawang hakbang gaya ng Amerika, Japan at Australia. Ipinapakita rin daw nito kung paano tayo nakikitungo ngayon sa China na pumapalag na sa kanilang panggigipit. Ang tingin palagi ho ng China sa kilos ho natin, nasa likod natin ng Amerika. Nag-decide ho si Presidente na i-cut yun without consulting the Americans para ipamukha ho sa mga Chino, desisyon namin to. Kasi ang nakasalalay dito ay of course ang interest natin, food security, and of course, this is a clear exercise ng independent foreign policy. Hindi rin inaasahan ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas sa kanila. Unang-una, nagulat sila na talagang pumalag na tayo after 6 years. Na ewan ko, natatandaan nyo pa, iniimbita pa ni President Duterte na mag-operate dito yung Chinese Coast Guard and Chinese Navy, even Chinese fisher folks. No, siguro na nasanay din sila na hindi pa mapalag ng Pilipino. Pero of course ngayon medyo natauhan sila. Isa pang maaaring isinasaalang-alang ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Para kay Professor de Castro, epektibo ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, lalo na't bumabalik na ang mga Pilipinong mangingisda doon. Natatandaan nyo, noong panahon ni President Rodrigo Duterte, kinukumpiska ho nila yung best catch. No? Kinukumpiska. Tapos ina-announce nila ho sa kanilang media, kita nyo, atin to, kinukumpiska namin yung best catch ng mga mangingisda. Nagulat daw ang China sa naging hakbang ng bansa kaya't natataranta sila sa kanilang mga sagot. Medyo nagulat rin ho yung mga Chino. Paano sila magre-react ngayon? Kasi meron na talagang act of defiance, open defiance. So iba ho yung statement ng foreign minister nila, medyo minamaliit, which is directed primarily to their audience. Pero kapag nakarecover na ang mga ito, isa sa aabangan ang maaaring susunod na hakbang ng China. Nakakatulong din daw ang mga combined maritime operations sa ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas. Una, nagpapakita ito na di tayo nag-iisa. Pangalawa, ang mga natututunan ng ating mga sundalo sa ganitong uri ng training. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.